Maririnig sa buong Pangaea na may nagsusuka, at napapatanong ito kung hindi ba ito beef cuisine? Anong ginamit niya? Teba ng baka? Ito pala si Greed at batid pa nito na okay lang. Siya si Shin Yang-woo, ang Diyos ng pagtitiis, kaya niya naman ang ganitong mga bagay. Tiyak na matitiis niya ito, pero bakit hindi tumataas ang stats niya? Bakit hindi sila umaakyat? Kung kumain siya ng isang tae, hindi ba dapat bigyan nila siya ng ilang stats at least? I guess wala siyang choice kung gusto niyang lumakas. Sa real world, sa building ni Shin Yang-woo, sinasabi ni Shin Yang-woo na parang namamalipit pa rin ang kanyang tiyan. Kailangan niyang hugasan ito ng kaunting sweet potato latte. Maganda ang takbo ng kafe na ito. Ito ay isang magandang lugar upang mapawi ang stress. Halos tapos na rin ba ang mga buildings ng iba? Tumatawa at sinasabi nito na siya, na may malaking utang noon. Kay Yura yan, kay Jishuka yan, parang halos tapos na rin ang para kay Regis, Pon, Vantner, at Horoi. May nag-abot ng pagkain kay Shin Yang-woo at sinasabi nito na eto na ang sweet potato latte niya. Nasa bahay ang cake, nabalitaan niya ang tungkol sa balita tungkol sa paghaharap sa Ethnal Kingdom. Mukhang nahihirapan na ang Overgeared lately, sinabi nila na ang mga manlalaro na kaanib sa Ethnal ay sumali sa hukbo ng kaharian, ganap na ihiwalay ang Byron at Pat Ryan. Sa isip-isip ni Greed na ang hukbo ng kaharian, si Asra nito. Gumawa ng quest ang bastard na yan para masira ang Overgeared. Hindi niya akalain na magpapakilos pa siya ng mga manlalaro. Kailangan niyang magmadaling bumalik, sinasabi ni Greed sa babae na kung libre ang cake, pwede niya ba siyang bigyan. Napatulala at sinasabi ng babae na oo, sa isip-isip ni Greed na kung tatanungin niya si Lowell, sasabihin niya lang na huwag siyang mag-alala. Kung ganun, sa United States, may nagsasalita at sinasabi na gumaganap ang receiver, Bunny, game streamer. Malapit sa Byron, Northern Winston, nagpapatuloy din dito ang opens iba ng kaharian para maalis ang puwersa ng Taksil na si Greed. Mayroong humigit kumulang 5,000 manlalaro sa average na level ng 145,000 Royal Army soldier sa average na 180. Isang Great Army na 10,000, may sumisigaw at sinasabi nito na 2,000 traidor lang yan, huwag silang matakot. Atake, sa isip-isip ni Yura na buti na lang at hindi pa nakakarating sa Raiden ang opens iba ng hukbo ng kaharian. Si Jishuka na isa ring Panginoon, ay malamang na nagpipigil ng malaking halaga ng puwersa sa Byron. Lahat maliban sa kanya ay ginagawa ang kanilang bahagi. Hindi lang ito para kay Mr. Shin Yang-woo, bilang miyembro ng Overgeared, kailangan niyang patunayan ang sarili niya. Sinasabi ni Pon na nabalitaan niya na ang mga sundalo ng kaharian na pumunta sa Pat Ryan ay nasa level 160. Ngunit ang mga nandito ay nasa 180 at napapatanong ito kung bakit nandito ang pangunahing puwersa. Kahit papaano ay mas mahina ang mga manlalaro dito, dahil ito ay isang mababang antas na lugar. Sinasabi ni Yura na mas malapit ang Byron sa Royal Capital kaya malamang mataas ang strategic value nito para sa kanila. Kung tutulong lang si Marquis Stein, mas madali sana. Wala siyang utang na loob, isa siyang Marquis dahil kay Greed. Siya ang isang taong laging inuuna ang kaligtasan ng mga tao bilang isang tapat na lingkod ng Ethnal. Malamang na mahirap para sa kanya ang maging isang rebelde. Sa isip-isip ni Yura na katulad ng kasalukuyan buhay niya, na walang pakialam sa iba, isa siyang may malasakit sa bayan. Isa siyang taong kakailanganin sa kaharian ni Mr. Shin Yang-woo balang araw. Dapat nilang siyang protektahan, napapatanong si Pon kung gagamit ba siya ng sword? Hindi ba ang main weapon ng isang Demon Slayer na isang magic engineered gun? Sinasabi ni Yura na ang skill proficiency ay pareho lang. Mas madali para kay Mr. Shin Yang-woo na gumawa ng sword kaysa baril, dahil nangangailangan ito ng magic at alchemy. Sa isip-isip ni Yura na tsaka, sapat na ang pagiging vulnerable niya sa malapit na labanan, mula sa mga araw niya bilang isang black magician. Ibubuhos niya sa sword ang mga reflexes at judgment na nakuha niya mula sa karanasang yun. Sinasabi ni Yura na dahil mahina ang kalaban, salaitan sila at tumalo ng tig 100. Mauuna na siya, nabigla naman dito si Pon at sinasabi nito na tig 100, hindi ba mas mabuti na bantayan na lang ang kuta? Akala niya matalino siya, pero parang walang ingat siya gaya ni Greed. I guess siya ang henyo na nag-rank 5th overall, at ngayon isa na siyang legend. Umatake na si Yura at ginamit nito ang image sublimation. Napapasigaw naman dito ang mga player, sa Borneo,
Ikatlong araw na ng digmaan. First Borneo Recapture Battle, nag-iiba-iba ang kahirapan depende sa kakayahan ng isa. Ang kuta na lungsod ng Borneo, na matatagpuan sa Borneo ng Ethnal Kingdom, ay isang mahalagang stronghold para sa depensa ng Gauss Kingdom. Gayunpaman, ito ay nasakop na ngayon ng Overgeared. Ang kanyang kamahalan, King Cactus, ay nag-utos, magdala ng paghatol sa karumal-dumal na grupong nakatago na ng ahas na salakayin ang teritoryo ng Gauss Kingdom at mag-udyok ng digmaan. Bawiin ang Borneo, ang mga tapat sa bansa ay gagantimpalaan at bibigyan ng reward. Antas ng kondisyon ng pagtanggap, 140 o mas mataas. Kondisyon ng panalo, mabawi ang Borneo bago maubos ang 3 araw na supply ng pagkain ng pangunahing hukbo. Win reward, isang dagdag na level, all skill experience plus 10%, isang unique weapon, isang epic armor. Dagdag na reward ang ibibigay para sa mga makakatalo sa mga NPC o mga manlalarong kaanib sa Overgeared. Sinasabi ng nakapulang buhok na dahil sa mga bastard na ethnal na yan, hindi maka-advance sa gitna ang mga manlalaro ng Gauss Kingdom at naghihirap. 400 members lang ang Overgeared, at 6,000 ang total force nila, at hindi lang yan, kundi 1,000 lang ang nagtatanggol sa Borneo. 10% lang sa kanila ay nangangahulugang 20,000 tao sa paligid ng level 130. Pero kahit papaano, ang gamit ng sundalo ni Greed ay ang gawa niyang Jaffa Arrow, Greed's Great Bow. Kahit ang mga regular na NPC nila ay nasa level 180. At ginagamit nila ang Great Bow na yun, na nakakabaliw na halaga ng pinsala. Hindi niya akalain na magsusupply sila ng ganoon sa mga karaniwang sundalo. Bagay na imposible kahit sa Saharan, gulat na gulat ang naka-violet na buhok, at sinasabi nito na akala niya dahil wala dito si Greed, magiging madali ang mga bagay. Pero may monster army sila dito, at batid ng nakadilaw na buhok na pangatlong araw na, walang paraan na manalo sila. Hindi niya akalain na hindi sila mananalo kahit wala si Greed. May nagsasalita at sinasabi nito na ang daming clown. May isang Grim Reaper sa harap nila, ngunit natatakot sila sa isang tao na kahit wala dito. Napapasigaw sila at sinasabi nila na si Cats. Tumatawa at sinasabi ni Cats na may dugo kahit saan. Nakakatawa ang battlefield na ito para sa kanya, napakaraming bug na katulad nila, kaya mabilis matuyo ang dugong nabuhos nila. Mamatay at punuin ito, tumatawa at sinasabi ng lalaki na nakakatuwang makita siyang nagpapasikat sa harap ng mga kalaban. Nakaramdam ng takot si Cats at napalingon ito, at sinasabi nito na ikaw si. At pinagpawisan dito si Cats, sinasabi ng lalaki na kung alam niyang mabubulok na ang mata niya dahil sa pagkakakita ng lalaking nagyayabang ng ilang patak ng dugo, sasali sana siya sa secondary capture force na mas maaga, at para panagutan siya. At sa parehong oras, sa Pat Ryan Castle, napapasigaw at sinasabi ng mga player na ang mga overgeared bastards ay lumabas na sa kastilyo. Sa tuwing sumusugod sila, nasisira ang kanilang formation, umatras na sila, sinasabi ng naka-green na buhok na mukhang magiging mahirap ang ikatlong araw, ang mga tao mula sa Gauss ay nagpupumilit na muling makuha rin ang Borneo, sinasabi ng naka-black na buhok na lalaki na totoo yan, ang mga rankers na tulad nila, sa halip na maging bahagi ng isang retreat, ay dapat manatili sa labas. Sinasabi ng nakapulang buhok na silang mga mahihina, andito na ang mga reinforcements, naiisip nyo na bang tumakas? At batid ng naka-blue na lalaki na dapat nilang puntahan at durugin ang mga mayayabang na yun mula sa Overgeared. Nagulat naman dito ang naka-black na lalaki at sinasabi nito na si Jeff at Ralph. Ito ang Zuref Guild, may nagaganap na malakas na pagsabog. Napapikit ng mata si Jeshuka at sa isip-isip nito na isang insane AOECC skill, na agad na sumisira sa mga Porma Scion. Sumama rin ba sa labanan ang mga yun? Medyo nagiging delikado na ito. May dumating at sinasabi nito na dahil hindi siya affiliated sa Ethnal, hindi niya natanggap ang quest. Ngunit walang paraan na makaligtaan niya ito. Una, paghihiwalayin niya na sila. Hindi niya palalampasin ang pagkakataong sirain si Greed. Bubat, Yak Guild Master, sinasabi ni Suron na dahil pareho sila ng lakas, maglaban sila. Suron, Golden Guild Master, sinasabi ng mga viewers na sumali na ba ang lahat ng top 7 guilds. Napapasigaw at batid ng isa na ito ay nakakabaliw, at sinasabi ng isa na kung siya si Kim, manginginig na siya. Nanginginig siya sa kanyang boots, sinasabi ng streamer na lahat ba sila ay nakikita ito? May 15,000 sa Pat Ryan at 20,000 sa Borneo,
Ito ang pinakamalaking digmaan mula nang inilunsad ang Satisfy. Ngunit ang Overgeared ay dahan-daang nauurong dahil sa patuloy na mga laban at pagiging kulang sa bilang. Nagbato si Suron ng Soul Spear, at sa isip-isip ni Cats na si Suron ay isang Soul Predator na nagnanakaw ng mga kaluluwa sa mga bangkay. Tulad niya, isa siyang taong kayang magpakita ng napakalaking kapangyarihan sa battlefield. Hindi maikukumpara sa first ang dami ng secondary capture force. At ang mga miyembro ng Overgeared, dahil sa buong gabing pagtatanggol, wala na silang stamina. Wala dito ang head, inaasahan ba ni Lowell na magtatagal sila ng 4 na araw? Sinasabi ng streamer na oo tama iyan, kahit nasa krisis ang guild, wala ang bida sa speed level ang incident. Ang ilan ay nag-iisip na siya ay tumakas pagkatapos na makita ang hindi kanais-nais na sitwasyon sa digmaan. Tumatawa at sinasabi nito na walang dahilang na totoo yan. Everyone, naririnig niyo ba siya? Sinasabi ng streamer na sa itaas ng Pat Ryan. At napapatanong ito kung sino yun, sinasabi ng lalaki na siya ito, si Bunny Bunny, na nagsisimula ng stream na nag-aanunsyo ng mensahe ni Mr. Greed. Sinasabi ng streamer na si Bunny Bunny, at napapatanong ito kung bakit nandito ang top streamer ng mundo sa battlefield na ito. Sinasabi ng mensahe ni Greed na kung hindi sila aatras at mananatili dito hanggang sa dumating siya, papatayin niya silang lahat. Bibigyan niya sila ng 1 minuto, nagsimula ng magbilang ang oras na binigay ni Greed, nasa 50 segundo na. Hindi naman naniniwala ang mga tao sa baba, at napapatanong ang naka-brown na buhok kung ano ang pinagsasabi niya, Bunny Bunny. Sinasabi ng babae na hindi niya ba alam ang sitwasyon ngayon? Ano kayang ginagawa niya mag-isa? Nasa 35 segundo na ang countdown. At batid pa ng naka-brown na damit na lalaki na ito ay digmaan ng 10,000 tao. At sinasabi ng naka-blue na damit na lalaki na wala na rin stamina ang mga overgeared bastard. Nasa 20 segundo na ang countdown, sa isip-isip ni Bunny Bunny na oo. Kung madali silang aatras, hindi gagana ng maayos ang stream. Magtiis hanggat kaya niya at palakasin ang kanyang mga manonood. Nasa 10 segundo na ang countdown, 3 segundo, sa isip-isip ni Jeshuka na halika Greed. Mula sa langit hanggang sa battlefield, gumawa ng kalituhan. Nasa 2 segundo na ang countdown, 1 segundo, sa isip-isip ni Bunny Bunny na ang greatest entrance na magpapatigil sa mundo. Sumisigaw at sinasabi ni Bunny Bunny na lumabas ka na Greed. Ngek, walang lumabas, napatahimik din ang iba, nakatulala lang at nakakunot ang mga mata. Hindi naman alam ni Jeshuka kung anong nangyayari, tumatawa at sinasabi ng isang viewers na parang hindi siya darating. Napatawa naman ang pangalawang viewers, sinasabi ng pangatlong viewers na silent, lol. Sinasabi ng pang-4 na viewers na ito na ba yun, Bunny? Sinasabi ng pang-5 viewers na ganito siya lagi. Sinasabi ng pang-6 na viewers na parang tumakas na si Greed. Mukhang tanga naman naghihintay si Bunny Bunny, kasabay nito, sa kastilyo ng Pangaea sa silangang kontinente, sinasabi ni Greed na hindi pwede ito, hindi ito totoo, nananaginip siya ngayon, hindi ito maaaring, hindi ito totoo. Mahinahon nilang basahin ang paliwanag, return scroll. Walang epekto ang return scroll, hindi pinapayagan ng formula ng scroll na ito ang paglalakbay sa Intercontinental. Napapasigaw at sinasabi nito na hindi na siya makakaalis dito, nababaliw na siya.